this age of 20, I realized a lot of things. So I come up to an idea. What if I do the things that I have never done before, rather than blaming mistake from my past? At malamang nagtataka kayo kung paano ito ginawa. I really want a business that generates a passive income. So, this is the first idea that comes from my mind. What if we made a fish pond with my friends so that I am committed to do the job even if I am lazy tayo. And yes, before that idea, dito kami nag-umpisa. Barkada. Barkada ang sanhi ng mga problema. Ngunit ibahin mo sila. Sila ang klase ng barkada na lagi kang kasama. Sila ang klase ng barkada na hindi ka iiwang mag-isa. Tatawanan ka pa sa problema. Sila yung barkadang kayang sabihin sa pagmumukha mo kung anong klaseng tao ka, kung anong baho meron ka. At dahil sa mga bagay na alam ko namang patunay na sila ang mga taong makakaramay ko habang buhay. And that's the reason why I choose them as my business partner. No matter what the cost, no matter what the problem, I still believe in them. Akala nyo tapos na? Siyempre hindi pa. Simula pa lang ng paghuhukay natin. Kita nyo yung damot lupa. Mamaya-maya, magiging bato na yan. So, ang una namin ginawa ay hinukay ang lupa. At ito na siya. Medyo malalim-lalim at mahirap umakyat. Kaya nahirapan ako umakyat. Pero kaya naman. So, ayan na. Nilinis namin yung gilid para maging pantay siya. Boop boop. Palamig. Dito. Rio, sandal mo dito. Eyewitness. Bigyan mo yung gabi. Eyewitness. Saan na? Saan ba na pag nalaglag to gago? Bata pa naman ako. Ano mo siya yung kumain pag namin eh. Wala ka dyan. Gago ka. Diyan. Pina mo. Ayan. Pagir pa na yung akin. Gago ka yun. Malaglag. Yan. Bata pa lang ako, kasama ko itong kalabaw ko. Tangal dito ulo. Wala ka dyan. Kuhay ka dito. Pero yun ha. Delegado. Pangkaba. Sa time na to, may napansin lang ako. Ito ang aming graph ng paggawa. 10% na gawa at 90% na kwentuhan. Pakita mo, Mark. Pabaro mo dyan pag nalaglag. Lagay sa bigas. Kasain. Ang bato mo ito ng tapon mo. Play mo. Na-play. Para kayo tayo lahat. Oo nga, Ted. May ganun kasi. Yung sa cellphone. Oo. Yan, laki na yan. Kita ka din, Troy. Yung ba makita? Kalati lang katawan. At bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe. After malinis yung gilid ng hukay ay naghakot na ng hollow blocks. Ginamit namin ang Mustang ni Cedric. Napakalupit talaga ni Cedric. Siya ang nagmamaneho niyan, kitang-kita nyo naman. Sa paghakot ng hollow blocks ay inabot kami ng gabi. Nakailang balik din kami bago namin mahakot ang lahat. Makalipas ang ilang araw ay nagkatubig ang aming hukay. Makikita nyo na ang kapatid ni Cedric ang unang lumangoy bago ang isda. Wow! Gagi, may igat yun ah. Grabe igat na yun ah. At dahil napunuan ng tubig ang hukay, ay naisipan namin itong ikamp para makapag-umpisa na sa pagtatrabaho. Shoutout sa mga batang ito na tumulong sa amin. Maraming salamat sa inyo. Matapos madrain ng hukay ay wala na itong tubig, malamang. So, gagawin na namin ang pag-aasintada ng gilid. At ayan, makikita nyo ang unang layer ng hollow blocks, 'di ba? Napakaganda. Medyo maputik nga lang.
ito na ang 50% ng hukay number 1. Kasi meron pang hukay number 2. Ito munang hukay number 1 ang aming tinapos. Inabot kami ng gabi sa paghahalo blocks. Medyo malamok pero successful naman ang aming paggawa. Matapos ang hukay number 1 ay hindi na ako nakatulong sa paggawa ng hukay number 2. Makikita nyo na ang hukay number 2 ay napakaganda rin. Magkasukat silang dalawa at makikita nyo sa video na pantay-pantay sila. At ayun na nga, nalagyan na nga ng net ang unang butas. At ayan, itutur ko kayo ngayon sa aming fish pond. Kung makikita nyo na ang dami pang kalat na hollow blocks kasi kakatapos lang gawin. Ayan, makikita nyo na may konting tubig kasi naiipon yung tubig. Medyo malalim siya, siguro hanggang leeg ko. Sa time na to, ang kulang na lang namin ay isda. In-order na namin pero hindi pa dumadating. Waiting na lang kami para sa pagdating ng isda. At ayun na nga, dumating na ang isda at nailagay na namin sa fish pond. Makikita nyo na sobrang liit pa nila at napaka-cute. Nagtataka ba kayo kung anong isda yan? Ang isdang yan ay golden tilapia. Kapareha siya ng black tilapia pero mas masarap. Kaya kapag nag-harvest kami, siguraduhin yung bibili kayo. So the moral lesson in this video is simple. Think, say it, and take action. That's all. That is the first step for me to achieve my goal in life. I hope you like it and see you at the next video.